Skip Bayless dapat na daw i-trade si LeBron at bumuo ng championship team around kay Luka, at Rob Pelinka may idaragdag pa na bagong role player. Pero bago yan, maganda nga ang nilalaro ngayon ng Los Angeles Lakers matapos nga nila manalo ulit kanina laban sa Miami Heat. Pinangunahan sila ng kanilang Backstreet Boy na sina Austin Reeves, Jake LaRavia at Luka Doncic na nagtala ng pinagsamang 80 points. Talagang hindi nagpahuli ang kanilang opensa at tila ba may bagong kumpiyansa ang koponan sa bawat possession. Maganda din ang naging kontribusyon ni Rui Hachimura, Jackson Hayes at Marcus Smart, lalo na pagdating sa depensa at hustle plays. Sila ang nagsilbing pandagdag sigla sa laro na nagbigay ng sapat na suporta sa kanilang mga pangunahing scorers. Marami ang natuwa sa chemistry na ipinapakita nila at tila ba unti-unti nang namomold ang bagong identity ng team. Dahil dito, maraming analyst ang nagsasabi, paano na lang kung makabalik na si LeBron sa lineup? Siguradong magiging unstoppable ang Lakers. Naniniwala sila na kapag nadagdag pa ang karanasan at leadership ni LeBron James, mas lalo pang tataas ang chance ng Lakers na maging contender sa championship. Ngunit ayon sa matagal ng kritiko ni LeBron na si Skip Bayless, mas mabuti raw na pag-isipan na lang ng general manager na si Rob Pelinka na pakawalan si LeBron at kumuha ng mga mas batang role players na makakatulong kina Luka at Austin Reeves para sa future ng team. Para kay Skip, sa pagbabalik ni LeBron, siguradong magbabago na naman ang rotation at posible umanong magsunod-sunod na naman ang talo ng Lakers dahil masyado raw umikot ang sistema sa kanya. Marami naman ang hindi natuwa sa mga pahayag ng sports commentator, lalo na ang mga tagahanga ni LeBron James na nagsasabing walang basehan ang mga sinasabi nito at nagpapaka-hater naman daw si Skip Bayless. Samantala, dahil sa magandang ipinapakita ng mga role players ng Los Angeles Lakers, mukhang nagsisisi na ang kuponan sa pag-sign nila kay Gabe Vincent sa isang 3-year, $33 million na kontrata noong 2023. Sa halip na maging mahalagang piraso ng kanilang kampanya, lalo lamang lumala ang kanyang sitwasyon sa Lakers. Kasalukuyan siyang nasa injury list dahil sa ankle injury, at bago pa siya ma-injure, nakapagrehistro lamang siya ng 23.1% shooting mula sa field at may 3.7 points kada laro sa unang 3 laban. Nagsimula pa naman siyang starter dahil sa magandang ipinakita niya noong preseason, ngunit pagdating ng regular season ay hindi siya naging epektibo. Ayon kay Lakers insider Jovan Buha, pinag-iisipan ng front office na i-trade na lamang siya bago ang trade deadline, lalo na ngayon na marami ng guards ang Lakers at maganda ang nilalaro ni na Marcus Smart at Jake LaRavia sa rotation. Dahil dito, tila naging expendable si Vincent sa lineup. Ilan sa mga posibleng trade package na tinitingnan ng Lakers ay pakikipagpalitan para kay Kevin Love at Kyle Anderson kapalit ni na Gabe Vincent at Dalton Knecht. Mayroon ding senaryo na nakatuon naman sa Portland Trail Blazers para makuha si Robert Williams. Ayon sa ilang ulat, nire-recruit pa umano siya ni na Marcus Smart at DeAndre Ayton na dating naging mga kakampi upang pagsamahin silang muli kung sakaling makuha ng Lakers si Robert Williams. Malaki ang maitutulong niya sa depensa ng koponan. Kilala si Williams bilang isang elite rim protector na may kakaibang athleticism. Maaari siyang maging malaking presensya sa ilalim, magbigay ng shot blocking at tumulong sa rebounding. Mga aspektong kinakailangan ng Lakers. Bukod pa rito, mahusay siyang pick and roll finisher na kayang magbigay ng easy baskets mula sa alley-oops, bagay na makakatulong sa spacing at sa pag-angat ng opensa ng koponan. Sa kabuuan, posibleng gumaan ang rotation at tumaas ang defensive identity ng Lakers kung madadagdag si Williams sa kanilang frontline na maaaring maging susi sa mas malalim na playoff run ngayong season.